Yan mga kabayan, good morning. Unang pasok po ng aking anak sa school. So ihatid ko siya kasi hindi niya pa alam. Wait lang, unang araw ng anak ko ngayon, papasok siya ng school. So ito po yung school niya sa loob. Ihatid ko siya mga kabayan kasi hindi niya pa alam kung saan yung daanan. So dandan lang, cham. Ayan, ito po yung loob ng school ng aking anak. So luma lang ito dahil ililipat yung school nila. Ayan, ito po yung loob. So ayun mga kabayan, no, nahatid ko na yung anak ko dun sa loob. So hindi ko lang alam kung ano yung mangyayari sa loob kasi nga siya lang ang mag-isa dun na Pilipino at halos mga Greenlandic at Danish. So babalikan ko siya mamaya mga alauna dahil 5 hours lang yung pasok nila dito. Ayun mga kabayan, tanghali na pala dito, break time namin sa work. So pupunta muna ako dito sa eskwelahan ng anak ko dyan sa loob. So titingnan ko mga kabayan kung ano yung kinain nila. Libre naman daw ng pagkain, pero to nagdala pa rin ako ng pagkain, baka hindi niya magustuhan yung pagkain sa loob. Pupunta muna ako dyan mga kabayan, ihatid ko tong pagkain. So ayun mga kabayan, pabalik na muna ako sa trabaho dahil 1:30 pa yung sundo ko sa aking anak. So ngayon ay babalik tayo. Dahil 1:30 pa yung sundo ko sa aking anak patatapos yung school nila. So tinanong ko sa mga kabayan kung okay lang ba siya. Sabi niya okay lang naman, pero parang nakikita ko sa mata niya mga kabayan, parang malungkot siya. Pero naglaro naman daw sila sa labas. Tapos itong pagkain hindi niya na kinain kasi busog daw sila. May libreng pagkain naman dyan sa loob at merienda. Tapos gusto na ng anak ko mga kabayan, sumama na sa akin ngayon pa uwi. Pero may 1 oras at kalahati pa kasi sila na pasok. Sabi ko, antayin mo na lang kasi 1 oras na lang naman at kalahati susunduin kita. So hindi ko alam mga kabayan, no? Siguro naninibago siya dahil hirap yung communication niya. Hindi pa siya masyado nag-i-English. Tapos yung salita dito ay Greenlandic at Danish. So siguro masasanay lang siya. Medyo malungkot siya ngayon mga kabayan, nakikita ko sa mata niya. Ngayon mga kabayan, uwian na ng anak ko. So susunduin ko siya sa school at ihatid ko siya sa bahay. Pero mamayang hapon, bali maglalakad kami papunta dito sa school niya. Tapos pauwi para makabisado niya na yung school niya mga kabayan, para hindi ko na siya ihatid sundo. Para siya na lang yung uuwi, para hindi siya maligaw. So maganda yung panahon ngayon, hindi siya malamig mga kabayan, no? Saktong-sakto lang yung lamig, nasa 7 degrees Celsius. So tara, papasok na tayo dito sa school niya. Ayan yung school nila mga kabayan, no? Diyan kami gumagawa dati, kami yung gumawa niyan sa company namin. Diyan lilipat yung school na bago. Ayan mga kabayan, yung anak ko gusto niya talaga mag-bike. May bike kasi dito sa ilalim sa misis ko ito. Ito yung service ng misis ko dati mga kabayan. Tapos nung nagka-winter na, hindi na nagamit, kaya dito niya pinarking. So napuno itong ng snow. So ngayon ito nakita na siya, oh. Yung gusto ng anak ko mag-bike daw siya. Yan. Kasi pupunta kami ngayon bibili ng bigas. Hello po mga kabayan. So gabi na dito, alas 8 ng gabi, bibili kami ng bigas kasi doon sa Pinoy restaurant. Kasi mayroong kuwan doon, 18 kilos, mas mura siya. Yung anak ko mga kabayan, nakakita siya ng bike. Gusto niya daw mag-bike dito. Ayan, so dito. So ngayon, bibili muna kami ng bigas. Tapos, itong bike kasi ito sa misis ko to mga kabayan. Ito yung gamit niya dati pag pupunta siya ng trabaho. Tapos, nung winter na, nilagay niya dito. So, natakpan ng snow. So, ngayon, gusto gamitin ng anak ko. So, mamaya, ipabike ko yan. Ayan mga kabayan, nandito ko dinala yung anak ko kasi ayaw ko nga doon sa highway siya, doon sa may semento siya magbike. So ang problema, basa na basa pala dito. Failed to dito namang football mga kabayan. Ito po yung bike ng misis ko dati. So nabili namin to dati ng 300 Danish kroner. So matagal na yun, 1 taon na mahigit. So nagamit pa rin. Brake! Ikaw na ang brake! Brake! Ang brake ba? Ang brake. Kasi mga kabayan, nandito kami sa may malapit sa bahay namin. Yan yung bahay namin, yung pula. Yan, gustong magbike yung anak ko. So, pasubukan ko muna siya. Oh. Ang brake yung sa tuo. Ha? Dandan lang. Yan, gusto niya magbike. So, nagamit niya pa itong bike ng misis ko. Nabili na namin ito ng 300 Danish kroner dati. So, last year. So, 1 year na. So, may snow pa rin dito. Masarap magbike kasi may init. Alas 8 ng gabi mga kabayan, no? Ganito kaliwanag. Ayan.
So ito yung bahay namin. Ayan o, yung sa gilid, sa pula. Yung brake mo! Ayan. So yan siya. Ha? Hindi mo nakuha yung brake? Ah. Ayan. So gustong gusto niya maglaro. So alas 8 na dito. Pahinga na sana. Doon ka mag-umpisa sa dulo oh. Wala kasing kalaro itong anak ko dito pa mga kabayan kasi bago pa. Doon ka magbuilo oh. Dulo. Hanggang dito lang yung anak ko mga kabayan mag-bike. Kasi kuha na delikado na dun sa baba. So dito lang malapit sa amin. Ito po yung alas 8 ng gabi dito. Ayan. Medyo nabuboard kasi yung anak ko sa loob ng bahay. So kahit ako'y pagod mga kabayan, sasamahan ko muna siya dito kahit saglit lang. Kasi nung nakaraan pa to gusto siya mag-bike. Sabi ko kasi, ayan, bilhan ko siya ng bike na yung sikanan lang din sa online na maliit. Kasi ito malaki ito sa misis ko ito. Pero gusto niya na talaga maglaro. Dahil nga wala pa kaming pera mga kabayan, so hindi pa kami makabili. Baka sa sahod na kami bibili ng bike sa online. Mura lang naman. Ito 300 Danish kroner lang bili ng asawa ko dati, o nasa 2,400 pesos. Ayan, so magaling na pala mag-bike itong anak ko. Hop! Hop! Akuan sa kanya kasi yung malaki yung bike. Kaya, dalan ako ng emergency. Ayan, sanay na sanay pala yung anak ko sa pagbabike mga kabayan. Hindi ko kasi ito nasamahan sa Pilipinas nung maliit pa. So siya lang nagbabike din dun sa Pilipinas. Pero nakailang tumbling na sa Pilipinas kaya pinatigil namin. Dito binabantayan ko na lang siya mga kabayan. Hello po mga kabayan. So grabe, pag alas 9 na dito, halos mag-1 oras na kami pero ayaw pa rin umuwi ng anak ko. So nalilibang pa rin siya sa pagbabike mga kabayan, no? Gusto niya magbike kaso yung bike mataas lang sa kanya at medyo matigas na yan dahil luma na yan, dati ginamit ng misis ko. Pero pag nagkasahod ako, bilhan ko siya ng bike yung komportable siya at hindi mataas sa kanya. Pero ayan, kahit paano masaya na siya mga kabayan, no? So kanina pa ako nagyayaya sa kanya na uuwi. Ayaw talaga niya umuwi mga kabayan. So binibigyan ko siya ng oras dito kasi medyo nabuboard talaga siya mga kabayan. Nakikita ko sa mata niya parang nabuboard siya kasi nga bago pa siya dito, parang nag-a-adjust siya. Kaya medyo naawa din ako sa anak ko, no? Dahil wala pa siyang mga kalaro, nag-a-adjust pa siya dito sa klima, sa lingwahe. At siyempre wala dito mga puno na nibago siya dito mga kabayan. Kaya yun, sinusuportaran ko na lang siya. Gusto niyang maglaro dito. So medyo may sikat naman ang araw siya. Ito mag alas 9 na ng gabi, so ganito pa kaliwanag. Medyo kuha naman sa mga kabayan, pagaling-galing naman siya mag-bike. Yun lang mahirap sa kanya dahil ayun, mataas sa kanya yung bike. Tiis-tiis lang muna kami ngayon, sabi ko sa kanya, kasi nga wala pa kaming sahod. Pag nagkasahod kami, bibili kami sa online, yung mura lang. So makakabili din kami ng ganyan na sa 2,400 pesos kasi nasa 300 Danish kroner lang yung mga bike dito na mga nagamit na. So kasi ilang buwan nang gagamitin yun. Pagka winter wala na naman. Ayan, nakaabot ako dito sa grocery mga kabayan kasi bumili ako ng bigas. So naubos na kasi yung bigas namin. Bibili sana ako kanina sa may Filipino restaurant kasi may binibinta silang 18 kilos doon. Mas mura kasi doon mga kabayan, mas malaki yung mga tipid mo halos sa kalahati. At saka maganda yung bigas nila. Ang problema, hindi pa daw dumating yung stock nila. Kaya bumili muna ako ng 1 kilo. Ngayong gabi lang ito lulutuin namin. Tapos bukas darating daw yung bigas doon. So doon ako bibili ng 18 kilos para mas makatipid. Ayan, alas 9 na ng gabi dito mga kabayan, ganito pa rin kaliwanag. Naabot kami dito kasi yung anak ko mga kabayan dito na siya umabot na magbike kasi sabi ko bibili ako ng bigas. Ay, sumama sa akin. So nandyan naman yung bahay namin, nandyan sa unahan. Maganda nga dito kasi medyo safe, lang sasakyan dito na dumadaan kasi para lang to sa mga tao. May video dito mga kabayan, no? Hindi ko alam kung anong meaning yan. Parang dito ay sila bank, no? Hindi ko alam mga kabayan kung anong meaning yan. Video Greenland Bank kasi yun sa itaas. Ito yung building ng Greenland Bank. Yun na po yung anak ko. Tuwang-tuwa siya. Malaki sa kanya yung bike. Bilan ko ito ng mas maliit yung gaya sa kanya size. Pag nakapera tayo mga kabayan, no? Kasi ngayon wala pa kaming sahod, nagtitipid kami.
yung binibili muna namin yung para sa pagkain namin, makasurvive kami hanggang sa sahod. Makaluwag-luwag, bilan ko siya ng second hand lang na bike, kahit paano magagamit niya lang hanggang ngayon. Mag-winter na naman sa October, so ilang buwan lang dito yung summer, no. Ayan mga kabayan, paakyat na tayo ng bahay. Ito yung nabili ko na rice mga kabayan. So 18 kilos ito, nasa 330 Danish kroner sa mga kabayan, no. So bali yung per kilo niya mga kabayan, makakuha na lang siya sa 16 Danish kroner. Pero pag bibili ka ng tig 1 kilo, mahal siya, maabot siya ng 24 Danish kroner. So nakatipid tayo ng nasa 6 Danish kroner, no, or nasa 190 pesos ang kilo kasi dito mga kabayan ng bigas kapag bibili ka ng tingi-tingi lang tig 1 kilo. Dito nakatipid tayo dahil umabot lang sa 140, nasa 140 pesos per kilo. So malaki yung nasave natin. Ayan, may dala tayong bigas, prutas. So papasok na tayo sa bahay. Hello. Bukas orange, oh. Ayan. Amaya. Kaya kinuha niya lahat yung prutas, oh. Hilig sa prutas itong anak ko. Saging, apple yung sa kanya, hilig. Uy, matumba ma. Pagod? Tapos yung kuha niya gusto niyo kaba yung pineapple. Ito naman yung anak ko. 18 kilos yan. Mas mabigat pa sa'yo yan. Hello! How are you? Wow, may cake mga kabayan. Niluto yung asawa ko. Tapos meron pa siyang lutuin na isda. Ayan, saktong-sakto. Gutom na gutom ako.